Sa tahimik na kalye ng San Antonio, tahimik ding naglalakad ang matandang si Mang Filemon. Bitbit sa balikat ang isang sako na naglalaman ng iba't ibang uri ng kahoy at halaman. Nang walang ano-ano'y tumaan ang isang babae at isang lalaki. Tila nagmamadali ang mga ito kaya nasagi siya. Natumba ang matanda, huminto ang babae, nilapitan ang matanda at tinanong kung ano ang masakit dito habang tinutulungan din itong makatayo. Humingi rin ng paumanhin ang babaeng nagngangalang Celia. Inis namang sumigaw ang lalaki at sinabing hindi naman nasaktan ng matanda kaya hayaan na ito, kailangan na nilang umalis. Nagdadalawang isip si Celia na iwan ang matanda ngunit sinabi nito na kaya na niya ang sarili. Habang papalayo ang dalawa ay makahulugan ang tinging sinundan sila ng tanaw ni Mang Filemon. Sa isang lumang bahay, dinala ni Gaspar si Celia. Anito, doon muna sila pansamantalang maninirahan. Pagpasok sa bahay ay hinawi ni Gaspar ang mga nakaharang na agyo. Si Celia naman ay malikot ang mga matang nagpapalinga-linga sa paligid. Hindi niya alintana ang takot dahil kasama niya ang lalaking mahal. Kumugol sila ng ilang araw para maayos at makumpuni ang ilang sira sa bahay. Matapos iyon ay araw-araw umaalis si Gaspar para raw maghanap ng trabaho. Papalubog na ang araw, si Mang Filemon ay makikitang naglalakad muli sa isang kalye. Nakaramdam siya ng pagkahilo hanggang sa unti-unti siyang matumba at mawala ng malay sa harap ng isang lumang bahay. Iyon ang bahay na pansamantalang tinutuluyan ngayon ni Celia at Gaspar. Sakto namang nagbukas ng pinto ang babae at nakita roon ang matanda. Dali-dali niya itong nilapitan, subalit bago pa niya ito matulungan ay dumating na si Gaspar at agad siya nitong pinalayo sa matanda. Si Gaspar ang lumapit dito, sinipa-sipa si Mang Filemon at inutusan itong bumangon. Nanatiling walang malay ang matanda kaya sa inis ni Gaspar ay hinaltak niya ito at hinagis palayo sa kanilang bahay na parang isang magaan na bagay. Gulat na gulat at nanlalaki ang mga mata ni Celia sa ginawa ng lalaki. Dahil sa nangyari ay nagmulat ng mga mata ang matanda. Sa nanlalabo niyang paningin ay nakita pa niya ang imahe ng lalaki na itinutulak papasok sa loob ng bahay ang babae. Hindi maintindihan ni Celia kung bakit tila may malaking pagbabago sa ugali ni Gaspar. Sa loob ng 4 na taon nilang pagiging magnobyo ay hindi pa niya ito nakitaan ng masamang ugali. Ipinagtataka rin nga niya kung bakit kinailangan pa nilang lumayo sa kanilang mga kamag-anak para lamang manirahan sa lumang bahay na iyon. Marami siyang katanungan sa isip na hindi magawang itanong kay Gaspar dahil tila palagi mainit ang ulo nito. Iniisip niya kung dahil ba sa pagkakatanggal ito sa trabaho, baka nahihiyanin sa mga anak nila kaya pinili nitong lumayo kasama siya. Pero kahit anong kumbinsi niya sa sarili ay hindi maalis ang kanyang pagdududa na meron talagang kakaiba ngayon kay Gaspar. Kinabukasan, habang wala si Gaspar ay naisipan ni Celia na diligan ang mga halamang nadatnanan niya sa paligid ng bahay. Maya-maya ay nahagip ng mga mata niya ang matandang lalaki na nagkukubli sa malalagong halamanan di kalayuan sa bahay. Hindi naman nakadama ng takot si Celia. Napaatras ang matanda nang magtama ang tingin nila. Aalis na sana siya, ngunit hinabos siya ng dalaga at pinikilan. Tinanong nito kung ano ang pakay niya sa kanila. Sa tingin niya kasi ay hindi nagkataon ang pagpunta niya roon at pagmamanman. Sinabi ni Mang Filemon na wala siyang masamang intensyon, subalit meron siyang nalalaman na maaring hindi alam ng babae tungkol sa kinakasama nitong lalaki. Kung magtitiwala raw ang babae sa kanya, puntahan siya nito sa kanyang bahay sa gulod at doon niya sasabihin kung bakit kinailangan niyang manmanan sila. Hindi pa man nakakasagot ang babae ay nagmamadali ng umalis ang matanda. Nahihiwagaan si Celia sa sinabi ng matanda, ngunit tinandaan niya ito. Nung mga sumunod na araw, lumantad ang mas marami pang kakatuwang ginagawa ni Gaspar, kaya hindi maiwasan ni Celia ang hindi manibago rito. May mga pagkakataong nakikita niya itong tulala at nakatitig sa mga puno. Minsan naman ay umikot ito ng umikot, mabilis na mabilis hanggang sa matumba at manghina. Nakikita rin niya ito na walang tigil sa kakakamot sa buong katawan, pati ulo na tila babalisang balisa.
Nung sinabi niya rito na baka kailangan nito magpatingin sa doktor, tinanong siya nito kung ano yung doktor. Labis ang pagkabahala ni Celia, kaya nang umalis ulit si Gaspar ay nagmamadali rin siyang umalis at palihim na tinungo ang bahay ng matanda sa gulod. Hindi naman siya nahirapang hanapin ito dahil nag-iisa lang pala ang bahay doon, at tubili man ay itinuloy pa rin ni Celia ang pagkatok. Nagbukas ang pinto at bumungad sa kanya si Mang Filemon. Batid daw nito na isang araw ay kakatok sa bahay niya ang babae at hihingi ng tulong. Hindi nakaimik si Celia, naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Nagpakilala si Mang Filemon. Sinabi niya na isa siyang albularyo at matutulungan niya ang dalaga, kaya ipanatag nito ang kalooban. Ipinakilala rin ni Celia ang sarili at saka humakbang papasok sa loob ng kubo. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang dalaga. Habang gumagawa ng kape ang albularyo ay sinabi na agad nito ang tungkol sa nobyong si Gaspar. Tumatango-tango naman ang matanda sa mga naririnig. Iniabot nito ang isang tasa ng kape kay Celia. Aniya, nung unang beses na nasagi siya ng mga ito sa paglalakad, ay naramdaman na niya ang mabigat na puwersa ng binata. Nung pangalawang beses, pinalak niyang puntahan ito, ngunit nung nasa harap na nga siya ng bahay, ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Duda niya ay may kinalaman doon ang kakatuwang puwersa na yon. Kaya nung pangatlong beses na punta niya, na nakita siya ng dalaga, ay nagdala na raw siya ng pangontra. Nagkukuluhan si Celia sa mga sinabi ng matanda. Ano raw ba ang ibig sabihin nun? Humugot muna ng malalim na paghinga si Mang Filemon bago sinabi sa dalaga ang kanyang obserbasyon na ang nobyo niya ay hindi talaga ang nobyo niya, kundi ang katawan nito ay sinasaniba ng isang makapangyarihang engkanto na kung tawagin ay busamos. Nanindig ang balahibo ni Celia sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Naupo si Mang Filemon sa harap ni Celia at seryosong ipinaliwanag dito ang nalalaman niya tungkol sa mga engkanto. Ang isang busamos ay may kakayahan na sumanib sa isang pangkaraniwang nilalang, ngunit lalabas at lalabas ang hindi nito pagkakomportable sa katawan ng isang tao. Kaya ang ulo ay nagiging mainitin at nawawala rin sa sarili. Hindi magtatagal at iiwan niya ang katawang iyon ng walang buhay at muli siyang maghahanap ng panibago niyang biktima. Nang hilakbot si Celia sa narinig, tinanong niya kung bakit iyong ginagawa ng busamos at kung nakasanib ito sa katawan ng nobyo niya, nasaan daw ang totoo niyang nobyo. Anang albularyo, nasa paligid lamang ang kaluluwa ng tunay na Gaspar at naghihintay ng pagkakataon na makabalik sa kanyang katawan. Ginagawa ng busamos ang pagsanib sa tao sa kagustuhan na makapamuhay sa ibang mundo, ngunit hindi isang simpleng pamumuhay dahil ang mga busamos ay kumakain din ng tao tulad ng isang aswang sa oras na gusto nila, at ang pangamba niya ay kung marami pa silang masaniban, posibleng pagharian nila ang isang lugar na mas malawak pa sa isang bayan. Muling nagtanong si Celia kung paano raw ba nakakasanib ang isang busamos, paano sila mapapaalis sa katawan ng nasaniban nila. Tumingin ang albularyo sa labas ng bintana at sinabi, kailangan nilang masundan ang pinupuntahan ni Gaspar tuwing umaalis ito, nang sa gayon ay malaman nila ang lungga ng mga busamos, at pagkatapos ay siya na ang bahala. Mainihanda siyang langis na kailangan nilang maipahid sa isang busamos. Nakakapaso ito para sa kanila, kaya mapipilitan silang bitawan ang katawan na sinaniban nila. Paano raw nakakasiguro si Mang Filemon? At tinanong din ng dalaga kung anong klaseng langis ito. Ito raw ay langis na idinarang sa apoy mula sa katas ng pinagsama-samang halaman na sangkap sa isang orasyon. Ito lamang daw ang tanging makapagliligtas sa kanila mula sa mga busamos. Natutunan pa raw niya ito mula sa lolo niya na isang kilalang albularyo sa bayan nila noong araw. Habang pinaplano ng dalawa ang gagawing pagsunod kay Gaspar, ay kapwa sila nagulat at napatayo nang makita mula sa bintana ang isa-isang pagsulpot at marahang paglapit ng mga tao sa bahay ng albularyo. Inabutan ni Mang Filemon ng isang bote ng langis si Celia at sinabihan itong maghanda dahil ang mga taong papalapit ay hindi mga tao. Puro sila may sanib ng busamos. Kumabog ang dibdib ni Celia sa nerbiyos, pero nilakasan niya ang loob, lalo na nang makita niyang isa sa mga papalapit sa kanila ay ang nobyong si Gaspar. Sinabi ng albularyo
na may malakas na pandinig at pakiramdam ang mga busamos, kaya marahil ay naulinigan na ng mga ito ang naging usapan nila. Pinahira ng dalawa ang mga kamay nila ng langis bilang paghahanda. Binili na niya ang dalaga na huwag aalis sa kinatatayuan nito matapos bilugan ang pwesto nila gamit ang langis. Ang bahay ng albularyo ay napapaligiran ng mga busamos, ngunit hindi sila natinag ng mga ito sa kanilang pwesto. Umabante si Gaspar at inamo si Celia. Huwag daw itong maniwala sa peking albularyo, hindi raw ito nagsasabi ng totoo. Inutusan niya si Celia na sumama sa kanya pauwi ng bahay. Nagsalita ng mahina ang albularyo at sinabi kay Celia na huwag itong maniniwala. Sa oras na makuha siya nito ay hindi na siya nito bubuhayin dahil alam na niya ang tungkol sa busamos. Magagawa raw nilang iligtas ang tunay na Gaspar kung magpapakatatag ang dalaga. Tumango si Celia at nangakong hindi siya magpapadala rito. Dahil nasa loob sila ng bilog na pinahiran nila ng langis ay hindi makalapit sa kanila ang mga busamos na nasa anyong tao kabilang si Gaspar. Iniikutan lamang sila ng mga ito. Hanggang sa lumubog na ang araw ay paikot-ikot pa rin sa kanila ang mga busamos. Nakaupo na lang si Celia sa loob ng bilog at minamasdan si Gaspar na galit na ang anyo dahil sa hindi niya pagsunod dito. Napapaiyak na lang si Celia. Naisip ni Mang Filemon na hindi aalis ang mga busamos hanggat hindi sila nakukuha ng mga ito, kaya naman pinaghanda niya si Celia dahil makikipagsabayan na sila. Pinahira nila ang buong katawan nila ng langis. Unang humakbang sa labas ng bilog ang albularyo. Napaatras ang mga busamos dahil sa langis, subalit hindi na nag-aksaya ng panahon si Mang Filemon. Ang sinumang mahagip niya sa kanila ay agad niyang pinapahira ng langis na hawak. Nasaksihan nila kung paano bitawan ng isang busamos ang katawan na kinubkob at nakita rin nila ang nakakatakot na mukhang siyang tunay na itsura ng mga ito. Dahil sa pagtutulungan ng dalawa ay marami silang nagapi, ngunit marami ring nakatakas. Patakas na rin sana noon si Gaspar, subalit nagawa itong habulin ni Celia at yakapin ng may langis ang katawan at mga kamay niya, kaya naman ang busamos na nakasapi sa binata ay humayaw ng kakilakilabot hanggang sa tuluyan itong nilisan ang katawan ni Gaspar. Nang makabalik ang tunay na Gaspar sa sariling katawan, ay buong pagmamahal nitong niyakap ang nobya at nagpasalamat sila kay Mang Filemon. Binilignan ng albularyo ang dalawa na laging mag-ingat at pinabaulan niya rin ito ng langis na magsisilbi nilang proteksyon. Limitado lamang iyon. Kakailanganin niyang muling gumugol ng mahabang panahon para makagawa niyon. Habang naglalakad palayo ang magnobyo, ay pumasok na sa loob ng bahay niya ang albularyo at nagtimpla ng kape. Tapos ay nangihinang naupo sa kanyang tumba-tumba. Batid niyang anumang oras ay muli siyang sasalakayin ng mga busamos at iba pang nilalang na kinakalaban niya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay gusto muna niyang damhin ang mabangong aroma ng kape at malamig na hangin dumadampi sa katawang nangungulubot man dahil sa katandaan ay mananatiling may lakas na patuloy na magtatanggol sa iba at lalaban sa mga nilalang na hindi kilala ng karamihan. To God be all the glory.